Bago natin simulan ang kwento, ay baka naman huwag nyo munang skipan ng ads ang ating video. Yun lang. Maraming salamat at simulan na natin to. Sa paghila dito ng ermitanyo, ramdam na ramdam nila Nuling nanonood sa anumang nilalang na nagtatago sa loob. Iho, basain mo pa ng langis ang kamay ko. Bilisan mo. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, agaran din naman niya itong sinunod. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan ang binawi ni Manong Duming ang kanyang kamay na pumapaloob sa singit ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa naman niyang mahugot ang kanyang kamay. Matapos nun, biglang nasipat nila Nuli ang isang butiking nadakot ni Manong Duming. Agad niya itong isinilid sa isang bote upang hindi tuluyang makatakas ang butiking yon. Manong, bakit ho hindi pa namatayan? Gulat na tanong ni Tonyo. Hindi, Iho. May ipinakain ako sa butiking ito na kahit ihiwalay ko ito sa biktimang nayanggaw, gagamitin ko ang butiking ito upang parusahan ang sinumang aswang na magtatangkang yang gawin ang taong ito. Magsisisi sila dahil hindi na aayon sa kanila ang panahon. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos niyang magsalita, pinili niyang itago na lang ang kanyang butiking hawak-hawak. Pinapapasok na rin nila Nuli ang kamag-anak ng lalaki upang makita nila ang mahal nila sa buhay. Bago tuluyang umalis noon si Manong Duming, muli niyang pinainom ang lalaking yon ng langis na pinaghalong tubig. Pinaikot-ikutan rin niya ito ng isang hilaw na itlog upang maalis ang mga negatibong enerhiya na bumabalot sa katawan nito. Basagin niyo ang itlog na ito na mayroong tubig. Hayaan niyong manatili ang itlog na ito sa inyong ama na magdamag at ilibing niyo ito sa pagputok ng bukang liwayway. Bilin ng ermitanyo. Hindi na nito ipinaliwanag ang silbi ng itlog na yon. Gawa ng alam ng ermitanyo na tuluyan ng gumaling ang lalaki. Bago nila nilisan ang bahay na yon, pinili nilang magtanim ng pangontra sa buong paligid. Maaari pa kasing babalik pa ang aswang na nangyanggaw sa lalaki sa kadahilan ng aakalahin nito na tuluyan ng ganap na aswang ang lalaking yon. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ng kanilang tinutuluyan, panay naman ang pagtatanong ni Nuli tungkol sa mga ginagawa nito. Unang bisis pa lamang kasi niyang nasilayan ni Nuli ang ganong bagay na yon. Kung kaya't nabalot ang kanyang isipan ng mga katanungan. Oo nga pala Manong, bakit butiki ang pinanggalingan ng mga aswang? Tanong ni Nuli. Ikaw talaga Iho, no? Masyado mo akong pinapatawa. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam ang abilidad ng mga aswang. Dahil si Tonyo ba naman ang palagi mong kausap eh? Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, ay mas lalo pang ipinagdiinan niya ang kanyang mga tanong. Nang sumagot si Katonyo ng, "Oo Manong, palagi kaming nag-uusap ni Nuli. Pero hindi pa kami dumating sa puntong yan. Kaya sabihin mo na lang."
Sagot ni Tonyo. Pero hindi naglaon. Pinapahayag din ni Tonyo sa kanya ang mga sikretong kanilang nalalaman tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Abala kasi noon si Manong Duming sa pagbabantay sa butiki upang hindi nito magawang tumakas sa kanyang mga kamay. Habang naglalakad silang apat ni Karding, Danilo at Tonyo, doon na ikwininto sa kanya ng kanyang kaibigan ang iba't ibang uri ng mga aswang. Ayaw niya kasing pagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay, lalo na kung may kaugnayan ito sa mga nilalang na hindi niya kabisado. Ayon kay Tonyo, na ang mga aswang ay merong kanya-kanyang abilidad. Ang pinakamalakas na mutya ng aswang ay ang mutyang hugis bato na nilululun ng mga ito. Ang pumapangalawa sa mutya na yon ay ang mutya ng aswang na nasa kaanyuan ng alakdan. Karabungko ang tawag sa mutya na yon, na kadalasang gamit-gamit ng mga aswang na tinatawag na uwak-uwak. Ang susunod ay ang tuko at ang pang-apat ay butiki. May ilang mga aswang na gumamit ng mga uod at insekto sa pangyayanggaw na tinataglay na mutya ay ang mutya na nasa kaanyuan ng itim na paru-paro. Dagdag pa ni Tonyo na ang ganong uri ng aswang ay walang kakayahang makipaglaban maging sa ordinaryong tao. Mahihina ang taglay nilang kakayahan, pero kaya nilang mangyanggaw ng ordinaryong tao. Karaniwang alipin ang mga ganitong nilalang sa mga aswang na kung tawagin ay mga kurok. Mapang-alipin kasi at mapanglamang ang mga kurok sa kahit na anong elemento at mga nilalang na nasakop ng kanilang teritoryo. Lahat ng makita nilang may silbi sa kanila ay kanilang ginagamit hanggang sa dumating ang punto na hindi na nila ito kailangan. Nang marinig ni Noli ang sinabi ni Tonyo, kahit papano, nalaman niya ang tungkol sa ganong mga aswang. Doon rin niya napagtanto na kaya iba-iba ang wangis ng mga aswang. Gawa ng iba-iba rin naman ang kaanyuan ng mga mutya o bertud nito. Sa patuloy ng kanilang paglalakad ay narating na nga nila ang tahanang kanilang tinutuluyan. Nadatna nilang may ilang taong dumadalaw sa mga albularyong baldado. Nakadalasang pasyente ng mga ito noong mga panahong malakas pa ang mga albularyong ito. Sa pagpasok ni Manong Duming sa bahay, agad din naman itong dumiretso sa kanyang silid. Sumunod na rin noon sila Noli upang magmasid sa mga susunod na gagawin ng ermitanyo. Iho, mamayang gabi, meron akong ipapagawa sa iyo. Alam kong muling bibisita ang nangangalaga sa butiking ito upang kunin ang nagamot nating pasyente. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang mapaslang ang demonyong gumagambala sa ordinaryong taong ating tinulungan. Wika ng ermitanyo. Habang nagsalita noon sila Manong Duming, panay ang paglagay ng langis nito sa buting pinaglagyan ng butiki. Nang marinig ni Noli ang sinasabi ng kanyang maestro, tumango lang naman ito at ngumiti. Makakaasa ho kayo, Manong Duming, na magtatagumpay ang iyong nais. Sagot naman niya. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Manong Duming na ilagay malapit sa gasera
ang butiking yon. Yon ang magiging hudyat para sa ermitanyo kung nagawa bang mapaslang ni Nuli ang aswang na nagmamay-ari dito. Sa pagpatak ng gabi, muli na naman silang nagsisilab ng mga sulo. Nagsisilakihan ang mga yon sa paligid ng bahay na yon. Halos gabi-gabi nila itong ginawa upang mataboy ang mga wakwak na nagmamasid sa paligid. Meron na silang kasama sa mga wakwak na yon, kung kaya't pinili nila Manong Duming na maghintay sa mga susunod na sasabihin nito sa mga susunod nilang pagkikita. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nag-isa nang naglakad si Nuli patungo sa kanilang naging pasyente. Dahan-dahan siyang lumapit sa pamamahay nito upang magmasid sa buong paligid. Habang lumilipas noon ang oras, ay halos wala namang nakitang kakaiba noon si Nuli. Pero kahit normal ang paningin niya sa paligid, pinili niyang sundin ang nais ng kanyang maestro. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng gabi, nakapatay na nga ang lahat na gasera sa bahay na yon. Nakita pa niya noon ang anak na babae na kanilang tinutulungan na naghuhugas ng pinggan sa kanilang kusina. Habang pinapanood niya ang dalagang yon, biglang nabaling ang atensyon ni Nuli nang makasilay siya ng malapaniking lumilipad sa kalangitan. Sa sobrang dilim ng paligid noon ay halos hindi niya ito masilayan dahil sa napakaitim na mga balat ng nilalang na yon. Nang masipat ni Nuli ang nilalang na yon, pinili niyang magkubli sa damo habang hindi niya inalis ang paningin niya dito. Ilang sandali pa ang lumipas, muli na naman niyang nasipat ang aswang na dahan-dahang lumapag sa bubong ng bahay. Sa bahay na kanyang binabantayan, doon na niya napagtanto ng buo ang sinabi sa kanya ni Manong Duming. Kung kaya't kanya nang isinagawa ang kanyang misyon. Dahan-dahan siya noong nagpakawala ng mga Latin nang siyang magpahintulot sa kanya na maging isang anino. Matapos niya itong gawin, pinili niyang kunin ang kanyang kampilan. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo dahil may isa-shoutout tayo. Unang-una sa ating listahan, Brian Kasapaw, Rogelio Parot from Danau City, Cebu. Shoutout kay Kuya Buds from Lopez, Quezon. Ivan Cardinal ng Lingayen, Pangasinan. Gino Carguebas ng Manhoyod, Bulisong. J. Mark Karange from Sibulen, Plaridel, Miss Occidental. Corde Loyola, shoutout Cornelio Palak. Galing kay Arvin Rojo from Manilio, Aklan, shoutout. Juvenil Jaco Salim from Riyadh. Big Tayanan from Isabela, shoutout sa'yo. Jong Alcantara, John J, shoutout sa'yo. Jesus Riveras, Saudi Arabia, shoutout sa'yo. Ralph Dio Carissa, shoutout sa'yo. Albert Baliho from Lapu-Lapu City, shoutout sa'yo. Joel Pajilan, shoutout sa'yo. Bunti Ardenyo Hinigaran Ryan Salinas, shoutout sa'yo. Ila Jerma Dirabol Aris Jinsan, shoutout sa'yo. Eduardo Dugaman, shoutout sa inyo. RC Kalangunan at Rinaldo Sungahid Cabrera Family, Hilongos Leyte, shoutout sa iyo. Ermelito Robilion, shoutout sa inyo. Juni Gumbok from Loc Romblon. Albert Baliho, shoutout Carling Siglos from Layawan Tanhay, Negros Oriental. Joel Pangilan, Gubon, Corquera Romblon, shoutout sa inyo. Ka59 Vlog, shoutout family.
Siyan sa Barangay Calamba, Himamaylan. Galing kay Tay Manilio, shoutout kay Jeffrey Fernando from Leyte. Alin Octavio from Butong Uton, Iloilo, shoutout sa iyo. Rod Tolentino from Kuwait, shoutout sa inyo. Ingat po kayo. Nodnod Masaganda from Cavite, shoutout sa inyo. HGR Fernando Robetere, pamili sa Taguig City, shoutout sa inyo. John Ray Pasinabo, shoutout sa inyo. Sa Valenzuela City, Metro Manila, Philippines. Melvin Cabido, shoutout sa inyo. Si Lita Jeronimo, OFW, shoutout mine from Do Dalisay. Galing kay Francis Puras, shoutout Kian Puras from San Miguel, Iloilo and family for use. Shoutout sa inyo. Ginodin Taderboto, OFW, Saudi Riyadh, shoutout sa inyo. Galing kay Adrian Lawa, shoutout sa taga Isabelite sa Lawas Family. Kang Adrian Ruby Cry Agency, Dian, shoutout sa inyo. Felixia Biog from Batasan Hills, Quezon City. Aris Baltasar, shoutout sa taga Baroy Maribik, Baltasar. Shoutout Bandol Falparon o Paparon. Joria Gabukay Family, Pabrika Negros Occidental, shoutout dyan. Michael Navarro from Negros Occidental. At sakay Jojo Gayaris, Divisoria ng nakikinig. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga nagpa-shoutout. Sa ibang hindi pa na shoutout ay mag-comment lang kayo dahil babasahin natin sa next video. Huwag niyong kalimutang mag-like. Hanggang sa muli.